Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila is a Feel Good Wednesday. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Huwag niyo po kaming yayayaing kumain. Huwag niyo po kaming yayayaing uminom. Kasi hindi po kami tumatanggi. Ayan. Akala ko sasabihin mo rin, partner, huwag niyo kaming yayain na hindi kayo siguradong ililibre nyo kami. Kasi tumatanggi lang kami pag alam namin kailangan namin ng ambag na pera. Kasi hindi naman natin sinasabi, partner, na wala talaga tayong ambag. Correct. Pwedeng ang ambag natin babangka tayo ng kwento. Yan, diba? Pwedeng ang ambag natin, tayo yung utusan. Ganyan. Correct. Moral support, pwede yun. Ambag din yun. Taga-masahe. Kapag yung financer, partner, parang sumasakit na yung likod. Yan, diba? Ganun tayo. Alam namin yan. Pero pag pera, the subscriber cannot be reached. Balik na lang kayo bukas. Parang inom na inom ka na, partner. Hindi kasi lumabas ako ngayon bago tayo maganda nag-uusap sila nagyaya kasi sweldo day to day mga kabisyo. Nakasweldo na tayo, bus na nga yung akin. Sana all meron pa. Advance sa'yo. Anong advance sa'yo? Ano yun? Anong araw mo pumatak yung sweldo mo? Ba't iba yung sa amin? Parang nung Monday pa. Ay talaga, nung Monday pa ba? Hindi ko sure. Ganyan talaga kapag mayaman. Hindi napapansin. Hindi kasi nung Monday wala pa laman yung sa akin So mamaya check ko kung may laman kasi na. Nga mag-mobile banking ka. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Alam mo, meron tayong isang TF partner na hindi talaga confirm ko na ibigay. Kasi hindi ko ma-confirm kasi hindi mo ma-check. Hindi pumasok yun yung chinek mo. Sure ka ha? Oo. Kasi hanggang ngayon parang doubt talaga ako May bawas nga. May bawas. Okay. Pumasok pero may bawas. So paano mo chinek? Hindi, nung chinek ko nung Monday, wala nga siyang laman. Yung sa'yo. Oo. So today, check ko kung may ano ba yung chinek mo? Baka hindi mo naman ATM yun. Bakit naman kasi yung ugali ko mag-check ng ATM ng iba, hindi pa rin naaalis. Oo nga naman, sweldo. Oo, sweldo day. So nag-uusap-usap sila sa labas. Saan daw sila kakain? Nagyayayaan na sila, in other words. Ganun talaga. So sasama ka. Sakit ng tenga. Sabi ko, okay lang. Sabi niya, kayo sama Chupera. Ka, ganyan. Sabi niya, basta libre, hindi naman ako tumatanggi. Sabi ko. Siyempre. Maarte lang naman tayo kapag alam nating may ambag na pera. Diba? Pero kapag may ambag lang, meron naman talagang iaambag. Yung pera lang talaga yung absent. Yan. Yung pera lang talaga yung wale. Ganun. Totoo yun. So malamang sa alamang yung mga nasa office ngayon, yung mga magtotropa, dahil sabay-sabay kayong tatanggap ng sweldo, nagkakayayaan. Hinay-hinay lang ha. Ang maganda din, partner, kung halimbawa ngayon mo gagastusin yung sweldo mo, ang maganda, hindi masyadong punuan dun sa mga mall. Pwede. Diba? Consideration din yun. Pwede. Tapos September 1 na pala bukas, partner. Yes. Pwede na rin mag-umpisang early Christmas shopping. Pwede na. Oo, diba? Para at least, pagdating ng Pasko, hindi na problemado. I-enjoy na lang yung season. Lagi ko yung sinistress kasi tayo mga Pilipino, partner, napakahilig din naman natin magbigay ng gift. Diba? Ano natin yan bukod sa mahilig tayo tumanggap, para parte din talaga ng sistema natin yung magbibigay din tayo. Correct. At magandang i-enjoy natin yung season of giving, yung Christmas mismo, kunyari yung December mismo, nang hindi tayo nangangarag sa pagbili-bili. Ngayon pala mag-umpi-umpisa ka na, ganyan. Kaya dapat palang, partner, mga July pa lang, mababait ka na sa mga tao. Kasi pwede nga, nag-uumpisa na yan ng Christmas shopping para kasama ka na sa listahan. Diba? Kasi may mga tao kagaya ni Nicole advance mag-isip. So malamang habang gumagawa ng listahan, pasok ka na doon. Ayan na nga. Kapag ka mabait ka sa akin, may pakinabang ka, ganyan. Kapag ka may ugali ka na wala ka pang pakinabang, nako. Wag kang aasang pasok ka sa mga listahan na iba-block. May listahan ka pa rin naman, pero doon kasi iba-block. Yung mga eliminated na. Yan. Doon sa mga wali. Blacklisted. Ganyan. Sa true. Totoo yun, no? Ano yung paglista mo, partner, ng mga names?
is according to ano ba to? According to importance, ganun. Ano yung paano mo siya inayos? Itong family. first 10 makakatanggap ng worth 5,000 pesos na gift. Ay, grabe, hindi ako ganun magbigay ng regalo. Baka sabihin nila, ganun, tapos kunin ako ninang. Wala po akong kwentang ninang. So, paano? Pare-pareho lang. Basta the moment na malista ka, pasok ka na meron kang mug, ganun. Oo, basta, kunyari, parang sinesegment ko siya eh. Okay, so paano mo sinesegment? So, kunyari, family. So, meron kaming dalawang mag-asawa, meron kaming parang specific na budget. Depende sa sa laman ng kaba namin eh. Oo. Pero usually, yung family members, yun talaga yung talagang pinag-iisipan. Okay. Pinag-iisipan na maigi. Yung ibang mga segments, hindi na nag-isip. Kung ano na lang mabunot. Depende kasi siya, parang face towel na lang. Ganun. Hindi kasi nawawala yun eh. Oo, tama. At saka laging helpful. Helpful naman yung mga face towel, yung mga ganun. So, segmented siya. Ang importante sa akin, yung family, kasi medyo big yung family namin eh. So, yun yung importanteng meron na agad, naisipan na agad, yung ganun. Oo. Magandang style yun. Office. Yan, tapos friends. Yan. Tapos inaanaks. Ganon. Segment. Ayan. Magandang tip yun. Sundin yun na. Pero ang magandang tip talaga, mag-umpisa ng maaga. Mag-umpisa ng maaga para pagdating ng although gusto naman din natin yung Christmas rush. Diba? Gusto naman natin yung feel eh. Feel natin yung pupunta ng Tiangge, yung makikisiksik sa In fairness. Ang bigat ng dala mo. Oo. Yung hirap na hirap ka maghanap ng Grab. Ganyan. Kasi lahat kayo nag-aagawan. Meron din namang joy to it. In fairness. Diba? Kaya siguro pag medyo lagi na sumasakit yung likod mo, ay mo na naman masisikip, magugulo. Kapag may baong ka laging tiger bomb sa mo. Yung maiksi na yung pasensya mo. Huwag ka sasabay sa ganon. Kaya siguro, hindi ka pwede doon. Correct. Hindi ka fit doon. Sa true. Kaya siguro yun yung mga suggestion ko, agahan na, di ba? Para kung man makikirush ka, yung rush mo, hindi yung nagmamadali ka maghanap ng kung ano eh. Yung rush mo is gusto mo lang yung ma-feel yung Christmas. Yung festivities, di ba? Kasi feel mo yung kapag ka pumunta ka talaga sa mga Tianggian, sa mga bancheta, sa mga merkato, hindi ko alam kung anong tawag talaga. Pero di ba merong may sarap na ganong feel. Actually, bukas pa lang, pagpatak pa lang bukas, sure na talaga tayo, partner. May mga Christmas lights na. Yes. Di ba? Ilang days. 116 days to go before Christmas. Diba? Ganyan kahaba ganyan yung tayo, kahaba ang Pasko sa Pilipinas. Kaya miss na miss nila yung Christmas sa Pinas. Di ba minsan, partner, parang pangarap natin, sana yung winter, ganyan. Kapag ka ikaw naman ay nandun sa winter, ang dami na nagsabi nito, mumurahin mo daw yung winter. Totoo, sabi nila hindi maganda. Hindi naman daw talaga siya masayang masaya. Na, ha? Correct, 'di ba? Siguro kung once in a blue moon, yung paminsan lang nangyari, ganyan, na ma-experience na yung snow during Christmas. Pero there's nothing like Christmas in the Philippines. Oo naman, sobrang sipin mo, saya. 116 days pa. Ito na yung topic. Ito na yung topic. Bukas diba? pa ka kung tutuusin. Kaya nga. Diba? September. Pero wag kang ngayon, tingnan mo, kinokondisyon na natin yung mga isip natin. Tama. Na Pasko na, di ba? Sa true. Agree ako doon sa sinabi mo, partners, pag Christmas rush, kasi minsan nawawala sa plano. Nadadala ka lang ng vibes ng mga taong bumibili sa mall. Correct. For example, ako ang dati, pag bumibili ako ng basket, Christmas basket, 2 piraso lang. Pang mga ganun. Siguro bibigay ko yun sa special na tao, tito, tita. Diba? Yung mga special lang may basket, partner. Oo. Pero dahil Christmas rush, ang daming napapabili na parang, ba't sila bumibili na madami? Correct, totoo yan. Baka maubusan ako. Isip ko, balik na lang ako bukas. Ay, hindi. Baka maubos na ngayon. Bibili na ako ng 10. Diba? Hindi ko naman ginamit yung 10. Diba? Yun yung sinasabi. Yun yung iwas, partner. Actually, yung rush, yun yung iwas yung sinasabi kong wag mong gagawin. Kung iwas posible, malaking gastos. Kasi iwas siya malaking gastos yes, Kasi ang ending, totoo ka dyan, ganun yun eh. Hala, nagkakagulo sila, buy one, take one yung bag. Diba? Tapos may isip mo tuloy, may mga taong bibigyan ka kahit wala. Samantalang kung mag-uumpisa ka bukas agad, September 1, bare months naman, wala mag-judge sa'yo. Diba? Tsaka usually may mga sale na eh. May mga pre-Christmas sale naman yan. Pag inumpisahan mo na siya, nati-take off na sila sa list. Ibig sabihin, na-check na sila sa list. Na-eliminate na. So, ibig sabihin yung likelihood,
yung sinasabi mo, partner, na bumili ka ng regalo na hindi pala kailangan, maiiwasan yun. Ang naging advantage na lang doon, madaming laman yung Christmas tree namin. Correct, yun din naman talaga. Kasi wala naman talaga pagbibigyan ito. Di tuwang-tuwa yung nanay ko. Syempre. Diba? Since wala naman pagbibigyan ng mga basket na to, ang dami kong grocery sa mga susunod na Tama, linggo. yun din naman yung maganda. Pero actually, kapag nabili mo ng medyo mura-mura. Kasi sale eh. Actually, ang maganda din naman partner kapag ka nakabili ng extra. Minsan kasi 'di ba, alam mo ang Pilipino, bigla na lang may susulpot sa bahay mo, mga ngamusta, mga mamasko, 'di ba? At least kapag ka meron kang mga extra, meron kang ibibigay agad. Yun naman din yung maganda, parang mukhang pinaghahandaan kahit hindi talaga, 'di ba? Correct. Paano ka naman namimili ng regalo? Anong criteria for judging. Depende siya bigyan mo na rin kami ng tip. Ay, depende kasi siya, partner, sa level ng ugali mo. Pag may ugali ka, tapos wala naman akong choice kundi bigyan ka ng regalo, doon ka lang sa 50 pesos. Ano ba? Mali pag-intindi ka. Pag may ugali ka, iba pala ano ba? Hindi ko na-gets. Hindi ko na-gets. Pag namimili ako ng pagkain, ng regalo, gusto ko pagkain. More on pagkain. Okay. Hindi yung criteria ko sino re-regaluhan sa hindi. Okay, sorry na. Ugali. Sorry. Totoo naman. Tama din naman. Basihan din naman yun. Basihan din pag yun, may ugali ka, hindi masyadong maganda yung regalo mo. Kaya nga hindi medyo masyadong papanis na cookies. Yan. Tama. Yung kailangan, kainin mo na kagad yung tinapay kasi expired na bukas. Ganun. Diba? Food. Ano sinasabi mo? Category. Mali kasi yung tanong mo. Anong klaseng regalo? Oo nga. Mali ba yung tanong mo o mali talaga yung pag-intindi ko? Paano ka namimili ng regalo? Namimili. Okay, tama. More on food. Kasi yun yung feeling ko. Ang food naman ay masayang tanggapin ng mga ng mga pinagbibigyan. Correct. Tsaka yan pero sana kung food, yung tipong abot na Noche Buena. Para pandagdag dun sa table. Pag pinicture mo yung table, di ba? Pwede. No? Pero maganda yung food. Sa'yo, you can never go wrong with food. Di tsokolate ka lagi eh. Tama ba? Yun yung napapansin ko. Chocolates, ganun. Food din, ganun. Alam mo, ang depende talaga. Kailan ka ba mamimigay ng rubber shoes? Wala bang ganun? Wala ka hindi ka mamimigay ng rubber shoes? Yung earpiece ko hindi gumagana. Kaya cellphone, mga ganun, wala ba? Partner. Cash. Wala. Partner. Hello. Nawala ka. Ano sabi mo? Hindi, nawala yung pandinig mo. Walang ganoon kasi kunyari, 'di ba? Alam ng mga recipient halimbawa na ay puntahan natin si Nicole kasi lagi siya nagbibigay ng cash. 'Di ba? Ganun yun eh. So kaya walang pumupunta sa akin. Kasi alam nila, hindi ako nagbibigay ng cash. Kung magbibigay man ako, malutong. 'Di ba? Na 20. Correct. Kaya nainis ako nung nagkaroon ng 20 coin. Oo. Nainis talaga ako, partner, na wala ng value yung 20 na mayabang akong malutong, 'di ba? Nung nagka-coins. Kasi pag nagbigay ka ng ng 5 na coins na 20, kung tutusin para sa bata, 100 pa rin naman yun, malaki pa rin yun. Pero dahil barya na nga siya, kahit gold pa yung gilid-gilid niya, di ba? Barya pa rin yun. Kaya nainis talaga ako nung ginawa yun. Na perang papel, diba? Iba yung papel eh. Iba yung kapal nun sa wallet mo eh. Diba? Yung ganun. Totoo yun. Natanong ko yun, partner, kasi di ba halimbawa dito sa office, merong isang announcer, di ba, na pag sino naman yung chinichismis? Wala sa atin, syempre, wala sa FM. Oo, wala sa FM. Nasa AM. Oo, diba? May oras siya. May oras na. Nakaabang lahat. Oo, blind item. Blind item kasi baka mamaya pumila lahat, oo, diba? Alam naman dito na yun sa office. Oo, kalakaran sa office. Oo, na pag, namimigay na daw si yung itong announcer na to. Tama. Super line-up talaga tayo. Yes. Tapos ako nga, partner, pinapaalala ko. Site manager na, pumipila pa. Yung totoo naman. Tapos pinapaalala ko sa kanya, partner, naninong ko siya sa kasal. Para syempre, tasan mo naman ng konti. Diba? Kasi alam ng mga tao, alam ng mga tumatanggap na namimigay siya ng cash. Diba? Nakakatuwa yun. Correct. Wala kaming ganon. Yung parang noon ka, kami tambalan, wala. Yung parang namimigay na ng pera. One time may ganon nga. Sabi ko, may nagsabi sa akin, sino ba nagsabi? Si Kajot. Pipila daw po sa'yo sa sexy yung mga tao. Sabi ko, bakit? Dati nga, partner, maikwento ko lang nga. Saan galing yung na yun? Pauso na yun? Sabi ko talaga, saan galing yung pauso na yun?
Sabi ko, wala Huwag ako. kami ginagaya doon sa mayayaman na announcers. Hindi kami mayaman na announcer. So yung yung sa amin, nakikipila kami. Hindi po kami yung pinipilahan. Tsaka kung meron mang known yung tambalan, alam na ng mga guards pag Pasko, tas may kumakatok na hindi kami sure kung inaanak namin. Nakaano na sila dyan, nakabantay. Nakatimbre na. Yan, diba? Anyways, ito meron akong kwento. Meron ako isang hosting long before pa. Parang bago pa mag 2010. So mga nasa 2006 siguro height ng tambalan, mga ganyan-ganyan. So in-invite ako para mag-host ng isang event. Tapos dun sa event na yun, sobrang daming press. O kwento lang to ha, wala namang ano. So sobrang daming press. Tapos may lumapit sa akin, sabi niya, mamamas ko yung press sa'yo. Sabi ko, OMG! Bakit sila sa akin mamamas ko? Nung time na yung partner talagang I think nag-yes lang ako to host that event kasi kaibigan natin ito. Alam mo yon yung parang nag-uumpisa lang din siya sa negosyo niya, yung mga ganon. Tapos basta kaibigan natin, tapos ngayon bonggang-bongga na siya eh. Anyways, mautangan nga yung taong yun. Nasaan na ba yun? Nasaan diba? na? Hindi, nandiyan lang. So hinustan ko yung event kasi bilang kaibigan natin. Parehas tayo nag-uumpisa nun eh. Nag-uumpisa tayo nun sa radio, tapos siya nag-uumpisa din siya sa negosyo niya, parang ganon. So, ganon lang. Tapos bigla sinabi sa akin, pipila daw sa akin. Siyempre partner, good luck naman bigyan mo ng 50, hindi naman pwede yun, di ba? Tapos and that time, hindi pa naman uso yung social media. Ang talagang like radio, ang talagang pak na pak pagdating talaga sa mga news, yung mga ganyan. Yung press talaga, as in literal yung mga nagsusulat. Yes, diba? Yung mga kolumnista, diba? Yes, sila talaga yung bongga. At syempre, natural din naman, dahil Pasko, mamamas ko nung sinabi talaga yun sa akin. Sabi ko sa'yo, partner, nagiging creative ka talaga eh. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ano sinabi mo? Ay, partner talaga, hindi ko tinapos yung hosting. Buti na lang, meron ako. Umalis na wala yung host. Oo, buti na lang may co-host ako. Tapos nagmakaawa ako talaga sa kanya. Sabi ko sa kanya, uy, I owe it. Sabi ko, may utang ako sa'yo, pero hindi ko kaya yan. Ang dami nila. Tandaan mo, hindi naman ako bayad sa event na to. Ayoko naman partner, nasiraan ako. Gets mo yon, di ba? Ayoko din naman, baka siraan ako, di ako sure. Kumbaga, ang layo na ng takbo ng isip ko kasi Panggas nga noon, parang Waliake. Kasi parang Bulacan pa yun, parang ganun, basta malayo. Okay. Sabi ko sa iyo talaga yung nalaman ko, yung tumakbo talaga ako ng mabilis. Tumakbo talaga ako ng mabilis palayo. From Bulacan papunta na Maynila. Correct. Naging Olympics ako nang wala sa oras. Nakakalurk. Totoo yun. Kasi wala po akong means para pilahan, 'di ba? So talagang wag niyo pong isipin 'yan, ganun. Correct. So aminin natin doon sa mga doon sa mga namamasko, meron talaga tayong ninong o ninang o kung sino man na regular na nagbibigay sa atin kapag Pasko, nakilala sa pagbibigay ng pagkain, o kaya magandang magbigay ng regalo, ganon. Hindi ako wala. May naka-brand na 'yun, kumbaga parang ikaw ganun ka ba? Ako kilala ko yung mga babae, alam nila mga plato, mga platito, mga ganun ang mga gusto mo. Ang mga usual na binibigay mo. Kaya minsan tawan-tawa ako. But never pa ako naka-receive ng platito mula sa'yo. Kasi nagbabasag ka lagi sa bahay niyo. Bastos ka. Paano mo nalaman? Nagtitext kayo na asawa ko, no? Ba't niyo ako pinagchichismisan? Huwag nga kayo, ang ingay mo. Ang ingay hindi mo, tumatagal yung mga plato sa inyo. Teka lang. So, lagi ka nagbabasagan. Teka lang, bakit ka nagbibigay ng mga platito? Anong trip mo? Feeling ko lang gusto ng mga tita. So, yun yung mga binibigay mo sa mga tita mo? Oo, regular yun. Na parang minsan nga in-invite ako sa bahay nila. Tapos isang estante na ng mga platito. Oo, kasi ang nabibigay. Oo, galing lahat sa iyo to. Talaga, ang dami na nito, Siyempre naman, ilang Pasko na nakalipas. O, diba? So, nakakatawa. Kasi like isang set na mga platito, isang platito lang. Naman, 3 platito, tapos may 2 baso. May mga ganong set eh. At mura lang yun Pag hindi nyo napapansin, sa mga mall, may mga presyong 150, may mga 100. At magagandang design, pipili ka lang talaga. Bigyan mo naman ako ng ganun. Para may babasagin ako. Hindi, bibigyan kita yung plastic lang. Ayoko ng plastic. Plastic na nga ako eh. May mga gano'n, may mga so ikaw known ka for that. Yes, pag sa mga tita. Pag sa mga lalaki naman, anong mga wala na, tagay-tagay lang kami. Sabagay. Walang regalo. Basta punta ka lang sa bahay, inom tayo, ganun lang. Okay. Pag mga bata, 20-20. Wala masyadong bata. Diba? Ganun lang. So kung dun sa mga nag-iisip, we cannot stress this enough. Uulitin lang po namin.
wala po kaming kwentang ninong at ninang. Yan. Huwag nyo kaming kukunin. Hindi kami naniniwala na malas ang tumanggi. Walang malas ang swerte. Kasi madidismaya lang kayo. Oo, madidismaya kayo talaga. Pero naman, in fairness, kami lang naman yung pwedeng ninong at ninang na batiin kayo ng bongga sa radyo. In fairness. Oo, na hindi kung lang ayos Christmas, na, oo, kung ayos na yun yung ganyan, edi pwede na. Pero do not expect from us. Diba? Kasi wale, ngange. Sino binibigyan mo ng parang pinakamahal na regalo? Yung parang, alam mo nga, dapat hindi ito yung 150 lang na bagay-bagay. Kailangan yung... walang distinct. Wala talaga. Wala. Oo, okay. Depende. Yung tipong, minsan random. Kunyari, may pamangkin, may pinsan akong balikbayan, tapos biglang, minsan ko lang nakita, parang 5 years kong di nakikita. Tapos lumambing lang, bili mo nga ako, tito ng manicure. Yeah. Manicure bigla. Pang manicure set, di ba? Ilang taon to? 5 years old na lalaki? 5 years old. Alam na this. Alam na talaga ang future. The future is colorful. Walang distinct. Na ito dapat yung pinakamahal. Oo, di ba? Nanay mo, ganun. O kaya girlfriend mo, ganyan. Sila. Diba? Sila. Pero depende, hindi taon-taon yun. Oo, depende. Kasi depende rin naman sa budget eh. Sa totoo lang. Mahirap pa umasa sila taon-taon. Kaya nga. Na naman, may tatanggap na naman akong kwintas. Tama, ganun. Diba? Hindi taon-taon. Sa totoo lang, depende din talaga yun sa budget. Yes. Ano ba naman, of course, gusto natin magbigay ng bongga, bakit naman hindi, diba? Pero kung wala namang laman yung kaban, bakit naman natin ipipili? Mahirap mabaon sa credit card sa utang. Sa true, mahirap talaga mabaon dyan. Okay? O siya, alam mo naman na, usapang Pasko. Bukas ito ulit yung topic kasi September 1 na. Ayan. Salamat na marami dahil kayo po ay nakatutok sa amin at sa pagpapatuloy ng Facebook Live. O sige, early Christmas present. Yung chance to win 2,500 pesos para sa ating Fanscan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay ng mga iba. Yun! Love Radio. This portion. Pasko na bukas, mga Pasko kabisyo. na, grabe. Sa Pilipinas. Ang saya. Favorite season ko to eh. Tas malapit na yung birthday natin. Naku, wala nang pag-asa yung pagpayat. Ito na talaga yung... ang pagpayat talaga dapat starting February to August. Ngayon, kung dahil last day of August na hindi pa tayo pumayat, wala nang pag-asa starting tomorrow. Kasi ang dami ng events. 'Di ba? May mga reunion. May mga ganap na yan kapag ka Burr months. Excited ba kayo? Di ba nakaka-excite Di ba yung season na to? nakaka-excite? Favorite season ko talaga ito, partner. Bukod sa summer. Oo, bukod sa summer. Actually, summer nga hindi pa masyado eh. Yung Christmas talaga, yung season na to. Super. Lalo na pagpatak na ng October. Ayan na. Ang saya na talaga sa Pilipinas. Natin ang ating FB Live. Excuse me. Meron pa tayong 888,000 viewers. Live viewers. So, come on. Let's G. Ready na ba kayo to Fanscan? Let us Fanscan, guys. Bago tayo mag-shoutout. Correct. Sige. Go for a chance to win 2,500 pesos. Manila, scan mo na! Ito na mga kabisyo ang ating QR code. Makikita nyo yung orange na bilog. Itapat nyo lang ang camera ng inyong cellphone at mascan nyo na ang ating question for today. Ano nga ba ang ating question for today? Ang tanong. Pakinggang mabuti. Okay ha, so ulitin lang po namin, ang pagsagot sa tanong ay hindi po dito sa Facebook Live. It has to be done through the QR code. So tatapat mo lang yung camera ng iyong cellphone dyan sa QR code to lead you to a link na merong tanong. At ang ating tanong for today ay...
Ano ang epektibo paraan pang pagtanggal ng plema? Letter A. Hindi yun. Ay, hindi ba? Kasi parang feeling ko pwedeng maging tanong natin talaga yan eh. Okay, game. Ano ang epektibong paraan ng pagpapapayat? Letter A. Exercise. Letter B. Huwag ka nang kumain. Or letter C. Huwag ka nang umasa. Ayan! Oh my gosh, letter C it is! Okay, kapag ka nasagot mo yung tanong na yan with your name and contact details, ayun na, meron ka ng again chance to win 2,500 pesos. O, di ba malay mo? Sa'yo mapunta yung 2.5 na Correct. yun. At yung sinasabi namin na early Christmas shopping, pwede mo nang gawin. Ang dami na mabibili sa 2.5 ba? Oo, kung ikaw bumibili ng regalo na yung binanggit namin na platito kanina, tago 150. Correct. O di may 20 na agad yun. Tama. O di naman, tama. Ganon. Pwede. Mga 20 o 15. 15 na tao na kaagad yung pwede makareceive. Correct. Nun. O, diba? Bongga. O, yan. So, scan mo na yan, ha? Good luck! Ayan, shoutout na tayo. Hello kay Venus Reyes. Si Isti Halili yan, lagi siyang 3 times a week kasi siya nagdadialysis at kapag nagdadialysis siya ay nakatutok siya sa Facebook Live ng Tambalan. Ingat ka, Isti. Nakasalang daw siya ngayon ulit sa machine. Ingat. Stay healthy and stay safe. Rianon Regonia says, magastos talaga ang Pasko. Kaso, anong igagastos kung walang panggastos? Yun lamang. Ito ay topic para sa mga gets din naman natin. Kung wala kang panggastos, hindi wala kang pambigay. Kaya nga, diba, depende. Huwag kang mag-expect every year na laging marangya. Totoo. Diba? Magkakaalaman kung sino may pinakamalaking bonus, sabi ni J.A. Alve. Uy, pero hindi rin. Kasi nasa diskarte eh. Minsan may mga... Dati, ewan ko nga, partner ko meron pang uni-wide. May uni-wide pa ba? Dito sa diba? Oo, wala na ngayon eh. So anyways, yung uni-wide... Crossing ba tawagin yan? Merong, parang ano tawag? Crossing ba kung tawagin? Hindi ko alam eh. Yung dito sa may... sa may yung ngayon ano na siya, yung paradahan na siya ng... ng mga... PTEX na siya. Yun. Yung uni-wide na yan, partner, pati merong isang store. Ayan, sa Coastal. Sa Coastal. Yun. So, meron dyan sa uni-wide... Pati yung merong isang store sa Clark. Isang para siyang duty free pero hindi siya duty free. Lagi namin pinupuntahan yung before Christmas. Kasi doon ka makakita ng mga pangmalakasang pwedeng iregalo. Tapos mga unique items. Kunyari, may makikita kang vase na ang gaganda. Tapos yung mga sinasabi mga plato-plato na ang gaganda na pwede siya talagang pang-gift kasi siya partner, mura lang. Misa 80 pesos, gano'n. Natandaan ko nung grade 1 yata yung anak ko. Nung pumunta kami doon, pero close na to yung sa Clark, Parksons ba yun? So, nabilhan namin lahat ng kaklase niya ng chair. Isipin mo yun, chair, parang ang mahal, di ba? Isipin mo, ang mahal naman ng chair na to. Parang mukha kasi siya talagang expensive. Tapos siya, yun nga, nabili mo pa sa Clark. So, ibig sabihin, parang galing sa ibang bansa talaga. Ganon. Tapos, pero parang nabili lang namin siya ng 99 pesos. Yung bawat chair. Di ba? So, may mga makikita ka talaga mga good finds. So, hindi ito para magkaalaman ng kung sino may pinakamalaking bonus eh. Ito yung para magkaalaman kung sino pinaka-creative maghanap. Tama. Oo. Pinaka-resourceful maghanap. Ganon. Correct. Sa Divisoria, actually, dun ang dami. Kung matyaga ka lang, halos nandun na kasi lahat eh. Sa totoo lang, partner, sa Shopee, parehas na din nga ng presyo eh. Yun din talaga. Pwede ka na mag-start add to cart. Diba? Konti-kontiin mo na. Kung alam mong sa sarili mo na, di ba, ikaw mahilig ka magbigay, at alam mo sa sarili mo marami nag-i-expect sa'yo. Tama. Unti-untiin mo na. Correct. And then you'll realize when Christmas comes, kung meron kang nakalimutan, pa isa-isa na lang yun. Hindi na yung parang, OMG, nakalimutan ko pala yung this particular group. Mga ganun. No. Good morning, Tambalan. This is my eminent diamond reporting. Wow, may ganun. Listening from radio and FB Live, si Sheng Buen Besana. Nakakapagod na masaya ang Pasko. Kasi halos araw-araw may aatinan kay. Tama. Reunion kay ganito. Correct. Diba, kainan sa ganyan. I think, partner, party sa ganito. Totoo yan, na meron tayong year na sobrang kasagsagan natin, na meron tayong hosting na nakadalawa sa isang araw. Yung mga ganun, pagod na pagod talaga kami. Hindi na namin halos na-enjoy. Katatrabaho. Pero we are not complaining. Masaya. Thank you very Masaya much. Naman. So kunin nyo kami, guys. Inquire na.
May mga inquiries na nga kami. Wala pa natutuloy. Puro inquiry pa lang. Ayan. Watching from Quezon City, si Olympia Valenzuela. Good morning, Tambalan. ID Padilla says it's a good Wednesday. Chris Servilla, hello. Lovely Grace Samson de Guzman, hello. Good morning. Happy Wednesday, mga idol. Sabi ni Rains Cabalquinto. Melanie Laguda Dela, good morning. Aabangan ko ang Christmas song ng Tambalan bukas. Yes! Nandiyan na ba? Nasa ano na natin, partner? Ready na. O memorize niya, no, na pag September piniplay na natin. Correct, yung, September 1 pa lang. Tan, 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 tan. Sa aming mga OFW, sumasaya na lang kami kapag napoprovide namin yung pang Noche Buena ng family namin. Good job! Galing kay Alex San. Good morning, Mami Marley! Hi, Tita Merly! Miss Nicole, fresh ka po today. Maganda yung ilaw, wag maniniwala. Shining, shimmering ang headband. Yan. Yes. Kasama yan. Malapit ng... Ay, pwede rin itong maging Christmas gift. Ayan. Yan. Malapit nang dumating yung aking mga new stocks of headband soon. I hope dumating na. Kasi naman, partner, yung pinanggalingan, nagkasakit. So, pa-reserve na. Malapit na itong dumating. Ay, ang maganda, partner, si Boss Jamie. Good morning kay Boss Jamie, nakatutok. Ang ginagawa niya, bumibili na siya ng items. Parang nag-start na siya last month. Bumibili na siya para ipamigay sa mga tambalanista din. Ang swerte ninyo kasi correct. Pagdating ng birthday month namin ni Boss Jamie, everyday magbibigay na kami ng yung mga sinave up niya. So meron ng mga shirts, may mga dress, may Nicole Yala dress, may mga headband, ganun. So sa November yun papamigay namin. Ang generous niya talaga kasi yun yung intention niya. Ang intention niya to buy early so that pagdating ng birthday month niya, which is November, ay maipamigay na. Di ba? Bumibili siya hindi para sa sarili kundi para sa kapwa. Ang bongga ng spirit. Lalo kang ibibless. Kaya nga. Boss Jamie. Diba? God bless you. God bless you. Your good heart. Sabi ni Helen de la Vega Pronton, Christmas wish ko po sana mag-ahit na si Chris Chuper. Ayaw niya. Huwag makikita yung hiwa. May hiwa kasi dito eh. Saan? May hiwa dyan. May hiwa ka nga dyan. Ba't kang may hiwa dyan? Wala, joke lang yun. Mukha kasi. Mukhang meron. Ay, hindi, peklat pala yan. Sorry naman. Peklat pala yan. Natutukla pala siya. Natutukla. Sa inyo. Wala nang Uniwide, Miss Nicole. Oo, wala na. Sa crossing nga po may Uniwide sales dati. Titas of Manila ka talaga, Nicole. Oh yes, sabi ni Peter. Sabi naman ni Ces de Gia, kapag Burr months, ito ang kinatatakot ng mga bagong hired ng mga employees kasi pasasayuin ang mga bago sa company. Alam mo, alay ang mga bago, pero sa totoo lang, yung mga luma, gustong-gusto din naman nila. Nagpapapilit lang yung mga Papapilit lang yan. Parang yung tawagin, sasayaw din. Correct! Diba? Ayain nyo lang. Christine says, Miss Nicole, uwi ako sa November. Meron na ako mga vitamins plus perfume kay Chuper. Iabot ko sa brother mo. Abot mo sa brother ko? Ba't hindi mo sa akin iabot? Pag dumaan pa sa kapatid ko, magkakabawas yan. Charot! Tsaka sinong brother? Thank you, Christine. Salamat. Thank you, Christine, in advance. Salamat. Hindi siya pauwi. Uuwi daw siya eh. November. Okay. Tapos, hindi ikaw yung mag-drop off. Kaya nga. Ikaw na mag-drop off ng mga pag-gift. Sa bagay, kung nag-iingat ka naman, mas importante naman talagang yung safety mo. Hindi, yung may padala yung regalo mo. Oo, ganyan. Send mo na lang sa amin kung medyo afraid of going outside. Correct. Ang mahalaga naman sa amin yung regalo. Charot! Sabi ni Maria Josephine Katbagan Manalese, I remember nung 80s, ang dami kong gift check sa Uniwide. Ayan. Yes, pati mga shoes dati magaganda din, tas mura lang, sabi ni Mary Antolosa. Di ba? Patok na patok nga dati yun kasi pag may kunyari, may mga taga-probinsya sa amin, uy, saan ka namili? Galing ako ng Uniwide. Uniwide, di ba? Tapos nung pagluwas ko naman nila, wala na siya eh. Di ba? Pa-close na siya. Di ba? So, yung talaga. Parang laki-laki ng mall na yun dati kasi tawid, may bridge sila. Inside. Oo, parang ganon. The most expensive gift is the happiness na binibigay ng tambalan everyday. Aww. Pero tumatanggip din kami ng gift.
kung tingin mo yung laughter na bibigay namin, pwede namang pwede naman tumbasan ng tumbasan pera. ng pera. Pwede naman. Sabi ni Hi Nicole, pabati naman po ang asawa ko na tamad, si Jocelyn Buenaventura Reyes. Pwede po bang taga Mindanao ang sumali sa FansCan? Hindi po, kasi po, dun po sa area po ninyo, kung saan nyo napapakinggan ng Love Radio, meron din po silang sariling FansCan promo. Yes. So, kung Mindanao, anong meron dyan? Love Radio Davao, Love Radio Zamboanga. Madami pa. Madaming Love Radio dyan na pwede mong salihan. Correct. Kung saan ka malapit. Yes. So, dapat lagi ka lang nakatutok kasi meron silang promos daily. Yes. Hello, bakit si Chuper malayo ang tingin pag nagsasalita sa mic? Nakatingin kasi siya sa ibang camera. Hindi ako nakatingin ako sa sarili ko. Oo, hindi nakatingin. sa camera. Oo, kasi ito yung camera. Yan, ganyan dapat si Chuper. Kaya lang, tumitingin kasi siya. Nanalamin kasi ko. Dito siya tumitingin sa camera na to kasi dito niya ako nakikita. Dito kami nag-uusap. Yan. Kaya, nag-uusap kami ni Chuper pero nakatingin siya sa kabilang side. Kung may kulangot na nakasabit, malunggay na tinga. Yan, tingnan mo. Nasa monitor ako nakatingin. Ayan, pag dito correct. kasi, parang hindi masayang tingnan dito. yung camera. Dapat nga yung camera pala doon. Unlike dito kasi sa monitor, katapat nasa ng tabi. camera. O, di ikaw, ayusin mo. Total, magaling Pwede ka. ko ba lipat yung TV dito? Lipat yung TV dyan. Itasama yung TV doon. Sa akin kasi madali. Kung papansinin nyo. Oo eh. So, ito, nakatingin ako sa camera. Pero pag nakatingin ako sa monitor, nakaganan ako. So, medyo mataas. Pero hindi masyadong halata. Oo. Pero ito, nakatingin ako sa camera. So, rekta. Pero pag nakatingin sa monitor, ito lang. Si Chuper kasi, tingin sa camera. Ito. Monitor. Yan. Diba malayo? Kaya pag nag-uusap kaming dalawa, sa iba siya nakatingin. Gusto ko nakikita ko ng itsura ko sa TV. Minsan lang maging artista sa sarili mong show. Bakit naman hindi? Diba? Sabi ni Boss Jamie, nandito si Boss Jamie, na nag-send ng stars din. Good morning, everyone. Oo, totoo yan. Ang huling Christmas ko sa Pilipinas, 2005. Ang tagal na, grabe. Alam mo, sobrang alam mo, Boss Jamie, the Philippines has changed so much. Sa mga malls pa lang natin, hindi ko alam kung nakapunta ka na dito sa Ayala Malls Manila Bay, partner. Super laki niya. Totoo pala ang balita na hindi ka dapat naglalakad. Saan? Ayala Malls Manila Bay. Malapit lang sa atin. Lagpas ng, basta sa air. Oo, yan. Okay. Super laki niya, partner. As in, bawal kang Open na ba? Ha? Parang, akala ko ginagawa pala kasi. well, kung di ka naman pumupunta doon, di mo naman alam na open, diba? Pero matagal na. Ilang Pasko na nakalipas. I think Oo, di, punta ka. Agad. Punta ka mamaya kahit wala kang gagawin, diba? Pero para lang makita mo, ang laki-laki ng mga mall. At dati kasi, partner, nung pumupunta kami ng Bangkok, pinupuntahan namin yung mall called Paragon. Tapos aliw na aliw kasi parang ang laki-laki ng Paragon. Tapos na-realize ko nung pag nasa Ayala Malls ako, kahit sa MOA, kahit anong mall here in Metro Manila, lumalaban na tayo sa mall eh. Oo, mall pa lang yan. Mall pa lang yan, ang bongga ng mga malls natin. So kung huli kang pumunta dito, meron kami mga balikbayan 2 months ago na nagulat sila kasi ganyan din, parang early 2000 din yung huli nilang uwi sa Pilipinas or parang 90s pa nga. Sobrang nagulat sila sa sobrang bongacious na development. Hindi na rin tayo nahuhuli. Hindi na siya nakakagulat. Kaya nga 'di ba, lagi ko itong kinikwento, partner, nung pumunta ako ng LA nung 2013 2013 pa yun. Mag 1 decade na ago. 'Di ba? 2013, hindi ako na-amaze sa LA. Hindi ako na-amaze sa Beverly Hills kasi nadadaanan ko siya araw-araw sa may Soler, yung parang oo, 'di ba? Hindi ba yung Rojas? Si Rojas hindi, pag Pasko maganda Rojas. 'Di ba? So, hindi na siya napagtaka. Tsaka ang dami mga villages dito na sobrang yayaman na hindi lang yung Corinthia na alam nating sobrang mahal, no? At yung mga Dasma and Forbes. But there are a lot of villages now na talagang bonggang yayamanin. Hindi na talaga nahuhuli yung Pilipinas. Correct. Sobrang developing. Totoo yun. Ang dami mga buildings tinatayo. Sa Buendia nga, pag nag-drive ka dito, dati pag
pag dumudungan ko sa bintana, pagbabalikan mo lang, natatanaw ko lang isang building. Oo, tataas correct. na bigla. In fair. Tsaka pag dumadaan ka ng Skyway 3, ang ganda ng skyline eh. Ang ganda talaga, promise. Lagi naming binibida yung BGC. Kasi napapadaan, nung kailan ba tayo nag-host sa Shangri-La? Nito lang, recently, Oo, August. napadaan ako dyan. Ang ganda, ang kakaiba, ang ganda ng building. Nakakamangha na. Correct, Iba correct. yung design, tas ang ganda ng kalye. Tama. Ang ganda ng landscape. Sa true. Ano pangalan ng building na yun na amaze ako? Sabi ko, baba mo nga ako, magpapapicture ako. Nagpa-picture ka nga. Hindi. Ang sabi ko, mainit, wag na lang. Diba? Maaraw pa nun eh. Anong building yun? Basta ang ganda. Parang isang napakalaking palasyo. Ganun yung dating niya. At marami magagandang areas dyan. Na pag namasyal ka nga doon, hindi mo mapapansin na parang, uy, nakailang kilometro na pala ako naglalakad kasi ang ganda ng mga view na makikita mo. Oo. Ang ganda ng mga structures na makikita mo. Diba? Ganyan yung Maynila ngayon. Boss Ganun na Jamie, siya. uwi ka na. Uwi Para yung ka pasalubong na. namin, alam na. Correct. Alam na this. Sobrang ang ganda na ng Metro Manila. Ang ganda na. Yung mga bridges. Super. Napadaan ka ba dito sa Ang ganda ng mga tulay eh. Saan? Makati Mandaluyong. Di ba dati isa lang yung alam natin tinatawiran? Makati Mandaluyong May iba na ba? Bridge. Oo. Meron na. Talaga? Na parang parang Makati Mandaluyong din, ang baba mo Hulo rin? Oo. Totoo? Oo. Wow. Ang galing nga eh. May ganito pala. In fair. Diba, in fairness talaga, yung natin, maski yung mga tulay, ang gaganda. Ang ganda ng mga, di basta tulay na na lumalaban dati. sa may sa rock. may Rockwell. Oo, ganda. Talaga. Ganda naman nito. Ganda ng tulay. Diba? Sabi ni Lizelle Hakulba, Ayala Mall, Asiana, not Manila Bay. Manila Bay po. Yun nakasulat dun eh. Ayala Malls, Manila Bay. Yun yung nakasulat sa ilalim. Kanya-kanya depende. Oo, ikaw kung gusto mo Asiana, di Asiana din sa'yo. Pero kasi kakapunta ko lang kahapon. So far, di pa naman siya tinanggal. Nakalagay talaga Manila Bay eh. Oo. Ang ganda. Asiana daw. Di Asiana kung Asiana, pero nakasulat talaga sa ilalim Manila Bay. Tsaka kakaano ka lang doon, event galing sa, tawag doon, sa Nissan Kicks. Yan. Ang daming sobrang ang galing, parang totoo hindi na to yung lumang Pilipinas na 1980s yung dating. Correct, hindi Sobrang na. elevator ang gaganda. Totoo, yung mga Escalator. buildings, correct, ang gaganda talaga. Tas yung Lobby. yung mga art pieces na parang pangmayaman, ganun, pangmayaman talaga. Bonggang-bongga na yung Pilipinas. Yun na talaga tayo nahuhuli, in fairness. Pati nga, partner, in terms of yung mga pampasalubong, sa totoo lang, 'di ba dati parang may mga bagay na dito lang nabibili lang sa ibang bansa. Meron na dito. Kaya nga 'di ba, sabi ko sa inyo, kung halimbawa ang punta-punta nyo lang ay Japan, kunyari Japan, Korea, o kunyari Japan or Korea, yan naman yung usually pangarap na madaling puntahan kapag ka pinag-ipunan. Wag na kayo yung para mag-excess baggage sa mga mabibili nyo doon. Nandito na din sila. Nandito na sila. Natandaan ko nung pumunta kami ng Japan, partner, di ako bumili ng pasalubong sa Japan. Dito ako bumili ng pasalubong kasi nandito din yung mga KitKat na green tea. Meron din naman. Di ba? Nadala na sa Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo ang dami. Yes, Search mo lang. search mo lang. Tsatsagain mo lang talaga. Correct. Ganun. O siya, yun lang naman ang mga bagay-bagay sa buhay. Kaya nakaka-proud din talagang maging Correct. Kaya pag may mga balikbayan kayong kamag-anak or bisita, dalhin nyo doon sa mga magagandang lugar dito sa Manila, ang dami. Mga sila, para ka nasa nasa Amerika din o nasa Japan din. Tama. Dati di ba gandang-ganda na tayo sa sa Ortigas Avenue. Yes. Ngayon ang dami ng ganung magaganda. Correct. Hindi lang sa Ortigas. Punta ka ng Pasay, Parañaque, dami diyan. Dami. Tsaka dito sa area talaga natin, partner. Ang ganda ng area na to, booming itong area na to. Yung entertainment city, ito yan Parañaque na daw yan, hindi na daw yan Pasay. Di ba? Yung mga hotel diyan, grabe. Ang lalaki. Di ba?
Pakibati daw ang pamangkin ni Erin J. Marcelo na si Sofia Celestine Ilagan. Hi, Sofia Celestine Ilagan. Nanonood Ganda kasama naman ko ng ngayon. pangalan. Correct. Sofia Celestine. Oh, 'di ba? Kabisado daw yung spills natin, pati sagot yung ni Chuper na, "Hi partner," ganyan. Ayala Malls, Manila Bay po talaga, Miss Nicole. Di ba? Kakagaling ko lang din dyan kahapon. Hindi, para walang Ayala Buendia na. Oo. Biyahe pala, Ayala Buendia. Ayala Buendia. Ang iksi ng biyahe. Asiana Avenue. Ang sinasabi nyo is the place is nasa Asiana. Oo. Pero Ayala Malls, Manila Bay siya. Oo. Address yung Asiana. Yun. O, di ba? Kasi may nagsabi, hindi yan Ayala Malls Manila Bay, Ayala Malls Asiana siya. Asiana yung area. Tapos, ang pangalan niya talaga, Ayala Malls Manila Bay. Kadadaan ko lang kahapon, parang di pa naman yata siya binababa ngayon, yung sulat Manila Bay. Pinalitan kagabi lang pala. Kagabi lang, para mapag-usapan sa tambalan. SM Aura, ang ganda din ng SM Aura. Diba? Ang taas ng ceiling, ang gaganda ng ilaw. Correct. Ang galing. Ganda ng mga malls ngayon. Tama. Merong request dito. Boss Jamie, nakatutok ka pa ba? Sabi ni Ann Shirley, good morning tambalan. Pwede po bang i-advance yung gift nyo for your birth month with the Boss Jamie? October po kasi ang birthday ko, Charis. Basta nasa amin lahat. Grand Hyatt daw ba sa BGC? Yung nakita mo maganda. May isa pa pero parang Greek yung pangalan eh. Grego. Greek yung pangalan ng building. Para siyang yung palasyo ng mga gods and goddesses. Pero ang taas niya. Tapos yung mga pillars ang bobongga. Oo. Ano pong height ni Chuper? May matanong lang. Ano ba height mo, partner? 4'11 po. Bangkok, siya eh. Bangkito po yung height niyan. Mukha lang matangkad pag nakaupo. Yan. Palladium ba? Hindi Palladium. Palladium, di ba dito yun sa Shaw Boulevard? Buhay pa ba yun? Yata napuntahan ko. Naguguluhan. Parang Palladium. Parang ganung mga tunugan. Oo, ganun. Yung area ng BGC. Dito sa Australia, hindi uso ang Noche Buena. They celebrate it on Christmas Day itself, tapos Christmas lunch. Oo, yun din yung sinasabi nila na parang it's celebrated on the day. Tapos na, parang wala nangyari. Parang ganun. Dito, no? Tingnan mo, August 31 pa lang, topic na namin yung Christmas, di ba? Uwi na kayo, masaya sa Pilipinas. Actually, kaya daw ng mga OFW, gustong umuwi sa Pilipinas. Kaya lang alam ng mga airlines na maraming umuwi, kaya ang taas ng airfare. Yun lang naman talaga ang problema dyan. But anyways, correct. Ipon for next year. Ganun. Siya ha, sama-sama tayo ulit mamayang alas 9, kwento na may Wagang Bornay. See you guys! Bye! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hial. Yung mga ito na naman ang tambala na muling mabubulabog sa inyo ngayong umaga. Revelations, sa maximum revelations ang pambubulabog sa umaga. Ito po ang tambala na pilit ginagaya pero hindi makuha ang isla. Yan ang tambala ng isang bala. Sumat! At ang isang bala, hula binuwinter sugang si Chris Chuper. Siyempre mga kaibigan, mawawala pa naman ang aking kapartner, ang babaeng ang bungang ay walang humpay. Halak-hak niya ay nakakahawa. Tumatawa kahit na sino, maging yung mga nagluluksa sa lamay. Ang aking kapartner, si Nicole Yala. Magandang umaga sa iyo, Chris. Good morning, Nicole. Good morning nga sa lahat ng mga kabisa natin. Ngayong Tuesday na umagang isetsiwa, nagbubunyi, naliligaya, natutuwa. Sapagkat nakahiga pa rin sa kama, hindi nakikita ang boting. Buti pa sila. Ay, nakita naman. Ayan na naman. Nakikita naman ako. Kailangan mo na double pay. Yan, yun nga yun yung pangkabig. Pangkabig dyan, wala kang pera o double pay, di ba? Double pay. Doon na tayo sa doble pera natin. Hayaan mo. Mabuti pa tayo. Ganun ang isip natin, kabisa, di ba?
positibo lahat. Sa lahat ng mga kabisa natin na may pasok ngayong araw na Itetsiwa, di ba? Kahit holiday, talaga naman nagpapakalibo sa trabaho. Alam mo naman, kabisyo kay Sophia, na kapag ka pumapasok ka ng holiday, hindi naman talaga masyadong bibon lahat. Nakakatama, di ba? So kahit na kunyari, gumagawa ka lang dyan, o at least double pay. Kahit nagkakalirapat ka lang dyan, masabi lang na pumasok ka. Diba? Sulat-sulat ka ng konti. Yan. Mag-scribble-scribble ka ng konti. Tapos ka ng konti, diba? O double pay na. Gawain. Kompleto na 8 hours, di ba? Ano pa lang along ekla. Sabi, mabuti pa talaga tayo, no? Double pay. Hayaan mo na kami. So, diba? Nakaka-lurgay talaga umaga Itetsiwa daw sa mga tikot. Napakarami na naman nating text page na talaga ng mga tuwing umaga natutuwa. Na-adik-adik at higit sa lahat talagang tumitindi sa sang saltik. Sobra, no? Kasi niya nakikinig sa ating mga kasagutang walang bahid. Kamanyakan. Diba? Huwag mo makagalan talaga ang takbo ng tao. Kapag umaga, masyadong maraming iniisip. Ay, nagpaplano sa maghapon. Ano yung mga dapat kong tapusin? Ano ba yung hindi ko natapos kahapon? Ano yung mga dapat kong iwasan ngayong araw na ito? Yan! Ano yung mga gagastusin ko ngayon? Lucky caller ko ngayong umagang ito, di ba? Ganun tao talaga, no? Maswerte bang tigsa ko, yung simple ko. Napakarami po natin mga iniisip kapag umaga. Kasi po mga kabisyo, importante rin na to just let it go. Baka wala na mga hindi naman dapat talaga kung kimkimin. Correct, ba? Huwag lang magiging pakawala. Okay lang pakawalan ang mga hindi na dapat na iniintindi sa buhay. Wala na kailangan. Diba? Importante yung social kabisyo. Ito, kabisyo natin talaga namang nananarke. Magandang morning, Nicole Yala at Christopher. Mahal na mahal ko talaga kayo. Bakit kaya ang tao kapag nagkakapera ay sumasama ang ugali? I beg to disagree. Diba? Buti lang tayo ako. Buti lang tayo. Walang pera. Hindi sumasama ang ugali natin. Diba? Hindi pa po namin alam ang feeling kasi hindi pa po kami nababayaran. Ay, bawal pala magparinig. Nasabi ko ba? Kasi wala tayong pera. So, hindi pa sumasama ang ugali natin. Hindi pa namin alam. Minsan gusto po namin malaman kung paano sumama ang ugali pag nagkakapera. Parang minsan lang sa life namin magkapera naman kami. Kaya may mga tao naman na kahit wala pa pera, sumasama ang ugali kasi hindi nga nagkakapera. Nasabi na magkapera ka eh. Ay nako, yung tipo nangungulit ka na, hindi ko pa binabayaran. Ay nako, nakakainis talaga. Minsan sumasama talaga ugali mo. Ayaw mo magparinig, yung paparinig ka. Alam mo sa komisyon natin, ininunod pa natin. Natapunan na natin yung issue na yan. Sinusubukan na namin kalimutan sa nakaraan. It's for experience ang aming mga pangyayari ever. Dahil kami naman po ay mga mature na individuals at responsable. Hindi na tulad ng mga ibang tao dyan. So anyway, hindi po kami nanglilang, hindi po kami nanloloko. Wala po kami mapapala kung manlililakan at manloloko. Hindi naman po kami kikita dyan. Sila po kung kumita sila, wala na po kaming pakialam dahil importations po, naniniwala po kami sa karma. Anyway, yung kabisyo pero totoo yan. natin dito, yung kabisyo natin na bakit nga ba... Yun ang kanyang obserbasyon na kapag ang tao nagkaroon ng maraming pera, sumasama ang ugali. At ang tao kapag nagkakaroon ng maraming pera, gusto niya pa na magkaroon ng mas marami pang pera. Gano'n na. Kapag nasa posisyon ka, nagsimula ka sa maliit na proyekto. Lalakihan mo yung proyekto para... Pero may ano ka doon, may porsyento ka naman ha. Hindi ka pa nakontento. Ito yung napag-uusapan namin, bato-bato sa langit, diba? Ay, nako, good luck sa'yo kabisyo, diba? Kalordy talaga, alam mo minsan kasi, ang mga taong dating hindi nakakahawak ng pera, kapag nakahawak ng pera yan, sobra. Hindi nga sobrang gastador. Akala mo kung sino mas mataas, pero yung ilong naman hindi pa tumataas. Hindi tumalabang kliyento sa'yo, kapatid, di ba? Wala ka ba ang pagkagahaman minsan hindi na-obserbahan yan? Ibang tao na nakaka-obserbahan yan. Nakakala natin, gusto lang natin kumita, akala natin gusto lang natin matitagan ng kaba natin, pero sa nakikita ng marami, sobra ng kagahamanan ang ginagawa ng tao ito. Sabi mo ba kabisa? Tama lang yung mga ginagawa natin na kapag ka nagre-remind tayo tungkol sa utang kasi masama maging gahaman. Yung bang sinasabi mo, yung bang... Kailangan ma-realize na maraming tao yung pagkagahaman nila. Ay, alam mo kabisa kapag ka masyado mong sinusolo ang lahat-lahat. Naku, hindi po kami magtataka masunog ang bahay ninyo kasama ang mga perang yan. E di kung sana ibinigay nyo na lang sa amin, di sana kapapahagi pa kami sa mga mahihirap. O, diba? Puro-turo yan. Bayaran na Itetsiwa, diba? Hindi
pero seriously, kapag pera ang pinag-uusapan, sabi nga natin, lumalabas ang tunay na ugali ng isang tao kapag pera ang pinag-uusapan. Yan. Hindi ko nagkakagipitan minsan. Nagkakasingilan. Diba? Diba hindi naman natin maiiwasan na pag-usapan ng utang kapag pera rin ang pinag-uusapan. Diba? Sobra. Walang halong eklabo, ganyan talaga ang eksena kapatid. Diba? Diba napakalaki, sa mundong ito, napakalaki bagay talaga ng pera. Ayoko, Chris, para sa akin hindi. Plastic. Lalaki pa rin. Lalaki. Kalori kayo ito na maximum level. Ewan ko, bakit pera? Bakit ganun ang tao, di ba? Oo, tama. Di ba lang? Sabi nila, money makes the world go round. No, lalaki. Oy, pero wag naman kasi sabi nga natin, paulit-ulit natin sinasabi, ang pera, kung problema po yan, yan ang pinakamadaling solusyon sa lahat. Oo naman. Mas madaling na mawala ng pera kaysa mawala ng asawa. Yan. Mawala ng sota. Mga mahal sa buhay. Mga mahal sa buhay, mawala ng isang butas ng ilong. Mawala ng isang pangin, mawala ng isang gilad, sarap ng gilad, di ba? Bakit nga ba ganun lang ang pagkakahalaga ng tao sa pera? Kung ikukumpara mo na, mas marami mang bagay na dapat mong bigyan ng halaga. Chris, hindi ko pinagbibigyan ng pagpapahalaga ang pera. Sinasamba ko siya. Importantation to the maximum levelations talaga. Yung maging kontrolado ka pagdating sa hawak ng pera. So kung di na makontrol, bigay mo sa amin. Maraming nasisiraan ng ulo ng dahil sa pera. Maraming namamatay at nagpapakamatay ng dahil sa pera. Maiwasan ng dagdag populasyon sa mental. Maiwasan ng suicide cases. Mamigay po kayo ng pera. Ang hirap po kasi sa inyo, nagiging kayo masyadong sakit. Yan, hindi mo mahagi. Gahaman. Hindi mo kabisa ang kama pakatandaan. Huwag kayong magtaka. Isang araw na wala kayo ng sopa, di ba? Wala kayo ng pahit, pintuan, lahat. Alikalik, di ba? Ay, nako, good luck kayo kabisa. Sana naman kung makatanggap ka ng malaking pera, matutunan mo siyang gamitin na maigi. Yung sa tamang paraan. Correct, mahirap kasi mga ibang tao, nakukuha sila ng malaking pera, dun pa sila sa mas malaking beer house pupunta. Kasi kapag mas malaking beer house, instant mga babae, mas makinis. Pero ito kabisyo ha, kapag mas maganda babae at mas makinis na babae, malamang mas may sakit yan. Ito rin ang pag-uusapan. Ayun sa sabi-sabi. On experience ng iba. O, diba? Imali ba namin sa mga eksena ganyan? Kaya diba sabi nila kapag halimbawa mahilig ka sa ganyang klaseng entertainment, diba? Yeah, ito na pag-uusapan namin. Maraming sa ating mga klase ng topic. corrected by. Diba ito, wala naman tayong kaalam-alam sa mga ganitong klaseng eksena na pag-uusapan. Oo, base na sa mga sabi sa diba? Diba? Kapag maghanap ka ng isang babae sa mga ganyang klaseng lugar, important issues yung medyo mukhang kabayo. Yung mukhang hindi pag-aagawan mo. Ay, nako. Diba? Sigurado siya ang pinakamalinis sa lahat. Ikaw lang ang umangkin sa kanya. Wala nang iba. At ikaw katangi-tanging walang AIDS sa kanilang lahat. Advice lamang sa mga kabisyo natin nga meron sa ganyang klaseng entertainment na pag-uusapan lamang. Ay, nako, nakaka-lurkate to the maximum level lang. Simula talaga sa pera yan natin. Isa nating kabisyo nagsasabi. Pwede ko itong i-share. Hi, Nicole, I saw you the other day habang minamanehan mo yung super sexy mong pink na car. Alam mo yung nakakainis kapag ako sa kotse mo eh. Hindi ka na tinitingnan yung kotse na eh. Alam mo na minsan, drive ako, di ba? Kala ko tinitingnan ako ng lalaki. Tinitingnan yung mags, utang na loob. Kasi galit ako, sarap ba ito? Galit ka sa mags mo. Oo, nakaka-lurkate.